taro ay madalas nating isinasahog sa sinigang, ginataan, at laing. Minsan nga sinasaing lang talaga. Ang sarap po niyang idildil sa bagoong na kulay puti. Dahil ako'y taga Leyte. Pero ngayon, pwede na rin siyang gawing healthy na chichirya. I love. Yan po ang ituturo sa atin ngayong umaga ng ating bisita na makakasama rin natin today. Of course, gumagawa po siya si Mr. Wilmer Cabiles ng Gabi Chips. Taro chips. Taro chips siya. Kasi mas taro. No, kasi pag Gabi, hindi masyadong ano eh, no? Opo, parang hindi masyadong masa. Tapos pag Gabi, hindi masyadong masa. Iba, parang sa akin, masosyal ang taro. Pero syempre, kung kailangan natin i-upgrade na syempre. Yun. Tsaka para sa ibang bansa rin. Opo. Alam nila kung ano yun. Yes, ayan. Eto na, Wilmer! Batiin mo muna yung ating mga nanonood sa Net25. Ayan. At syempre, yung mga nakikinig sa Radyo Agila. Come on! Hello po, magandang umaga po sa mga taga-panood at taga-pakinig po dito sa Net25 po. Yeah! Wilmer, ang bata. Ilan taong ka ba, Wilmer? 29 na po. Grabe, Wilmer! Parang katatapos lang po niya ng high school. Gusto mo yan? Okay, Wilmer, kakabahan, kayang-kaya mo to. Itatanong ko kasi nakama po siya. First time mo ba? First time mo ba sa television? Yes. Yun! Ako, welcome. Wilmer, paano mo na-discover na yung ating Gabi, talaga naman pwedeng gawing chip? Sino nagturo sa'yo or naisipan mo lang? Bale, ma'am, since yung bale, inspiration lang po talaga siya gawa po kasi nung yung taro po talaga is siya staple food po naman ng mga mga Polynesian countries po. Yes, sa atin marami tayo lalo sa mga probinsya. Sa mga probinsya po. Oo, mga plant din Pero, may marami tayong ganoon. Yes po. Pero since since agriculture student po, may aware po ako na hindi masyadong utilize po yung yung Gabi roots. So alam lang po natin yung Gabi is panghalo lang sa sinigang, sa mga laing yan, sinasaing lang talaga. Pero since yung nakita ko nga po na ginagawa rin siya as chief dun sa mga Polynesian countries. Naisip ko, why not mag-try din tayo dito ng Gabi chips dito po. Kasi sa totoo lang, yung popular dito sa atin na chips ay yung kamote, tsaka yung banana, and then yung kasaba. Yes po. So ito, gusto mong makilala naman kasi marami tayong ganito Yes po, marami tayong po. lalo sa palengke. Opo. Minsan silang naiiwanan, nasisira na lang, hindi Opo. nagagamit. Okay, at nagsimula raw ito sa simpleng school project. Ang taray! Ikaw na! Kumusta ang naging reaksyon ng mga teacher mo nung ipinasa mo ito at ginawang project? Bali po, since ito po, yung project po na to is, siya, pinopost ko po siya doon sa kaibigan ko na siya yung siya po talaga yung may project po na kailangan po mag-develop ng ganitong klaseng chips or ng negosyo po. So, yung ginawa ko po, sinuggest ko po na since hindi man po masyadong kilala pa yung taro, hindi pa siya mainstream na as a kind of chips. So why not na gawin nating ito yung pagkakitaan, gawing project. Swerte naman ang kaibigan mo. Mabuting kaibigan, mabuting negosyante. Okay. Paano ba gawin itong taro chips? Ano yung mga ingredient na kailangan para magawa natin ito? So may nakikita tayo rito, may Gabi. May dalawang klase ng Gabi, yung purple at puti. Yes po. So anong ginagamit mo? So sa amin po ito, ginagamit po namin yung puting Gabi po, no? Para puting Gabi. Since kasi po yung puting Gabi, po siya, sige, pagka niluto po, malambot po siya. Talaga? Opo, mas malambot siyang ilutuin compared po dito sa pulang Gabi. Oo, pula pala. Ito, yung pula. Kasi pag ginanyo mo yung skin yan, mapula yan. Okay? Ayan o. Mapula po yung skin yan. Ayan. Ito, puti talaga yan. Pag ginanyan mo, wow, kamay ko na lang, kalukuko ko na lang talaga ang pinangganon ko. Ayan, puti po yan. Diba? Makikita nyo. Okay. So, ang puting Gabi, ayon sa yung eksperimento, ay mas malambot at mas magandang gawin chips. Mas crunchy ba? Opo, compared po sa pula, ma'am, na kapag ginawa mong chips, matigas po siya. Ay! Yung tipo makikipaglaban ng mga ngipin mo. Yes po. Baka natira pa yung yung chips, yung ngipin, wala na. Wala na ngipin. Opo. Okay, ano lang mas mura, though, sa pagbili sa palengke? Kasi sa palengke ka bumibili, ngayon po, ma'am, na mas mura po yung taro chips. Yung puti. Yung puting Gabi po. Magkano per kilo niya? Kasi ngayon nagtataasan na, lahat 100. Bawal ang bababa sa 100. Magkano yan? Ma'am, sa ngayon po, yung Gabi is 45 pesos per kilo. Ay, ayan na nga tayo, dyan tayo! Dito na tayo sa mga bagay-bagay. Okay,
Okay, 1 kilo 45. Okay, gaano karaming ganito sa 1 kilo halimbawa ng chips or ng gabi? Ilang chips ang magagawa mo? Ilang pakete? Opo, sa 1 kilo po, ma'am, nakagawa po kami ng 5 hanggang 5 hanggang 6 po na pakete po ng Magkano chips yan po. pag ganyan? So ganito po daan namin na isang pakete, 60 grams po ito is is 50 pesos po. Not bad. Husay-husay humilber. Sa ito, tuturo mo na sa akin yan ngayon. Halika. So binalatan natin yan, babalatan natin yan, nilinis. Okay, ang gabi ay minsan makate. Opo. So, kailangan po natin mag-gloves natin, ma'am. Kailangan natin mag-ganito. O, sige. Opo. Tapos, okay. So, anong ginagawa mo? Paano yung pagkakainin? Hindi makate? So, may ano ka bang ginagawa? May technique ka bang ginagawa para mawala yung katinon? Ito nga po, ma'am, maliban po dun sa, sa pagbalat po natin na maayos para hindi ito magkatita yung kamay natin. Kasi, ma'am, yung pagka nagbabalat tayo, minsan yung nagpapakati dito yung pinakabalat po niya. Opo. So ginanon-ganon ko, mangangati ako. Ano ba to, lab? Dapat po. O talaga, nakalimutan ko na yun. Ang alam ko lang kasi pag kinain, yung pala pag hinawakan din. Okay, sige. And then, pag binalatan, bababad sa tubig? Ganun ba? Pagka binalatan po natin itong taro, ma'am, hugasan din po natin muna bago po natin i-slice po dito. Ayan! So meron na tayo ritong nakabalat na ha, kasi para yung proseso natin, mapakita natin sa inyo ng todo. Tapos meron siya ditong slicer na nabili daw niya sa online para mas madali ang buhay. Yes, alam mo, imaginein mo kung isa-isahin mo yan tinatagtad ng pag ganon, baka next year ka pa makakagawa ng isang pakete. Ano? Tama po, matagal pasyado po. Okay, so ito, pinasok lang dito natin. Nilinis syempre natin yung mga lalagyan natin. Syempre pag food po, kailangan talaga malinis po lahat, pati yung gagamitin. And then, pinatuyo? Ano yan? Pinatuyo nyo yan? Or hindi na kailangan tuyuin? Hindi na po kailangan tuyuin, ma'am. Pagkabalat lang po, pwede nyo na po siyang i-slice na, patingin. Sige, tutulungan kita. Sige po. Ayan, dito. Ayun. Sige lang. Ayan. Ayan, taray! Tapos ang kagandahan nito, para-pareho ang nipis. Yes po, ma'am. Ayun, or yung kapal. Yan. Nipis at kapal, pareho. Tatry ko? O sige, ako. Pero tadaanan kita. Ayan. Ang ganda! Ayan, ganyan po. Pabili nito. So, online po available. Tapos ito, halimbawa maliit na siya. Pwede nyo po itong iganon. Okay? Ayan siya. Para madiin nyo po at makuha nyo ng husto yung lahat po ng gabi or taro na inyong ini-slice para po walang lugi. Okay? Okay, na-slice na natin ito, Wilmer. Ha? Anong susunod? Patutuyuin? Anong gagawin? Sa next po na procedure natin is ibababad po natin siya sa tubig po na may asin na may asin? Opo, for 30 minutes po. Okay, bakit kailangan ibabad sa may asin? Anong purpose mo doon? Purpose lang po nun is para po kahit pa paano po mag-absorb po ni taro po yung lasa po ni asin. At the same time po, bakit po siya binababad is para po ma-drain po yung excess na starch po na meron po dito sa taro. Kasi po kung minsan, di ba ma'am, kapag sa taro po, may naiiwan po siya ng parang tawag doon, mga harina-harina, parang ganun po. Basta yung parang yung katas. At yung katas na yon ay malagkit. Okay, so kailangan tanggalin yon, bawasan yon. Okay, so ito, pagkatapos nun, 30 minutes, nababad na natin sa asin. At nagkakaroon pa to ng flavor. No? May asin flavor na kahit paano. Siyempre, huwag nyo naman todohin ng paglagay ng asin. Kasi baka naman yung makain nyo na, asin na lang. Yung tamang flavor lang ng asin. Okay, eto na, pagkatapos nito, nababad na, ito pala yung nababad natin. Ito yung bago Ito na po, ma'am. Ito yung nababad natin, ayan. So, ngayon susunod, po, ito na hindi pa tutuyuin? Hindi na po, ma'am. Wow, diretso? Diretso na po. So, gawin natin, i-fry na lang po natin, deep fry po natin. And hayaan po natin yung spirito ng taro magpaalam sa atin na luto na siya. Paano yan? Parang lumulutang? Opo, lulutang. Ang galing lumulutang. Ilang minuto ang para malaman mo talagang crunchy na yung ating taro chips? And paano mapapanatili yung crispiness ng iyong taro chips? Opo. So dito po sa pag-deep fry po natin, hindi naman po siya masyado matagal. Hindi po siya halos lalagpas ng 5 minutes po. Kasi po, once na makita po natin na hindi na po kumukulo si mantika, ibig sabihin po, ready na po doon si taro chips. Pero yun nga
nga lang, no, kailangan hindi masyadong marami kang ibabagsak. Opo. Parang pa konti-konti para may space Opo, din. kasi po mangyayari po na is magdidikit-dikit po yung taro. At hindi maganda ang pagkaluto, hindi magiging pantay. Yes po, ma'am. So, kailangan din po sa ganito, magtsatsaga ka ganyan. Opo. Ayan. Yun lang po yung kalaban natin dito na medyo masyado siyang matagal gawin and ano po. And Hindi kalaban yun, okay lang yun. I'm sure in the long run, malalaman mo kung paano ang gagawin mo para mapabilis. Eto, mahirap pang mag-source ng ating mga taro or gabi, Wilmer. At saan ka kumukuha ng iyong mga gabi? Opo. Bukod sa palengke, sabi niya sa palengke eh. So yun nga po, yung taro naman is ano po sa since yung taro po is all year lang po siya available. So madali lang po siya ma-source. So medyo mura din laging siya. available. Opo, lagi available. At mura pa. Though tsambahan lang po talaga na makahanap po ng puting taro po ngayon. Talaga? Kasi malimit po kasi na kinukultivate dito, ma'am, is yung pula kasi native po. May sabihin ako sa'yo, magtanim ka na. Diba? Idagdag mo na rin yun. O di kaya, ganito, mangontrata ka na mga kababayan mo dun sa Kanaik. Diba? Taga-Naik Cavite po siya. Mabuhay mga Caviteño. Sabihin mo, magtanim po kayo. Ako ang kukuha. Yun po. Ganun kayo, ha? Magtutulungan kayo niyan. At ito nga, siya po ay agriculture graduate kasi sabi niya lang po sa akin, yun na nga, di ba, naisip mo ba na magkaroon in the future, magkaroon ka ng farm ng mga gabi? Nakikita mo ba sarili mo na pwede? Opo naman, syempre, ma'am. And syempre, passion ko po talaga yung sa agriculture. Bakit ko po talaga pinurso to? So, yun po yung sa pangarap ko talaga na magkaroon din po the same time talaga na ng sariling farm po na i-cultivate kung saan pwede ko magtanim po ng mga ganito, ng gabi po. Yes. Kumusta ang business mo ngayon? Itong business mo na taro chips, kumusta? Okay naman po siya, ma'am. Marami na pong inquiries para sa sa mga gusto mag-reseller, gano'n. And nakita po namin na booming naman siya. Masyadong maganda naman po siya. Kasi ito yun may magandang health benefits ang yung taro chips. Ikaw na magkwento sa kanila. Ano bang mga health benefits nito? Kesa sa mga usual chips na nakikita natin, na maraming, alam niyo na natin, maraming mga hindi maganda para sa katawan. Anong benefits nito, my love? So po, yung taro chips po, yung taro itself, mayaman po siya sa carbohydrates po. Kagaya po ng traditional na po natin ng mga root crops. At the same time, ang kaibahan lang po niya, si taro chips po is low glycemic po siya. So, ibig sabihin, mababa po yung sugar level niya. So, maganda po siya na paggawin natin pang cheap na chips natin. Alternatibo sa mga gustong, chips po natin. Parang gusto ng healthy eating. Ito po yung perfect snack para din po sa kanila. Doon sa mga gusto ay healthy po ang kanilang kakainin. Mayaman po ito sa fiber, of course, potassium, parang kagaya rin po ng kamote, ma-fiber din po siya at maganda rin pong klase ng carbo ang meron. Diba? At marami pang nutrients ang pwede nyo pong makuha mula po rito. Pasok po ito sa mga gustong magbawas po ng timbang. Ayan. Dahil nga, gaya ng nasabi niya ni Wilber ito po ay mababa ang glycemic index niya. Kaya hindi po tataas ang inyong blood sugar. Ayan! Naku naman, ang dali lang pala nito sa mga kababayan natin. Lalo na sa mga probinsya. Wilmer, kailangan nyo pong bigyan ng halaga yung ating mga gabi pala. Ang laking bagay ang pwedeng magawa po ninyo. Makakapagtayo kayo ng negosyo. Matutulungan nyo pa yung mga kababayan natin maging healthy. Para magkaroon ng healthy eating. At after maprito, ano yung next step po na gagawin natin, Wilmer? Ito na. So yun po, after po maprito ng taro chips natin, i-drain lang po natin sa yung mantika, excess na oil. So i-air dry lang po natin para matanggal po yung yung mga mantika po niya. And pagkatapos po nun, pagka na-air dry na, pwede na po natin ipapakete na. I-shake, lagyan ng flavorings po. Lalagyan ng flavor. Okay, sige. So meron siya rito barbecue powder at merong chili barbecue. So, anything na pwedeng ipang flavor. Tapos, ilagay natin. Sige,
Sige, hindi ko matanggal. Ayan na siya, natatanggal niya. So itong sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, ayan, ito na. Ayan, lagay ko na ngayon yung ating pang flavor. Nilagay lang po niya sa container yung chips at nilagyan po ng flavoring. Tapos ito po ay, ano bang sa Tagalog yung ganon? Kakalugin! Yun lang po. Kasi sabi niya, shake-shake, kaya shake-shake nasa isip ko. Lovely. Ayan, kinalog lang po niya. Ayan, kalog ng kalog. Hanggang sa makita niyong nabalot na ng flavoring. Po, yung chips po natin. Oo. At syempre, tikiman time. Wow, chili po, pala to. Ito. Pwede na pong kainin yung taro chips po natin. Pwede nang kainin. Taray. Ang ganda ng texture. I love it. Thank you po. Okay din siya. So meron siya iba-ibang flavor dito. Kwento mo sa akin dito, my love. Anong mga flavor ang meron kayo rito? So yun po, no. So yung taro chips po namin, available po sa chili barbecue flavor. Ito. Barbecue flavor. Okay. Yung sour cream po. Tapos meron din po kaming cheese po na flavor. Yan. So iba't iba ba ang pakete mo or isa lang yung pakete mo? Opo, sa ngayon po is isang size lang po yung available sa amin, which is yung 60 grams po na na Okay, pakete. gaano katagal ang shelf life niyan, if ever? Ang shelf life po nito is pwede pa po siyang kainin up to 2 weeks po. Mas maganda pa po siyang Kasi kainin. makukuha mo yung full flavor ng Opo. iyong product. Ayan!